guys! Welcome back again to my channel. At for today's video ay may panibago na naman po tayong online loan application na susubukan. At nakita ko nga lang din to online. Nagpapautang daw sila ng up to 100,000 pesos. Pwedeng bayaran ng simula ng 3 buwan hanggang 6 na buwan. Malalaman natin yan kung totoo. Ipapakita ko sa inyo lahat na katotohanan sa may dulo ng video na to. At kung legit man to, nakapag-loan tayo, naaprubahan ako, sasabihin ko din sa inyo kung manghaharas ba to if ever na hindi tayo makapagbayad sa may due date natin or lumampas tayo sa may due date natin. Ipopost kaya tayo na to online? At haharasin kaya yung mga nasa contact references natin at kahit hindi natin inilagay doon, malalaman natin yan. Kaya bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang dito, is-subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko about Ola Review. At congratulations nga pala sa mga nanalo sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos. So 5 ang nanalo ng 200 pesos at 10 ang nanalo ng 50 pesos. Sa GCash ko yun lahat ipinamigay. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-claim, punta ka na sa may Facebook page ko dahil baka isa ka na sa may nanalo. At super excited ako sa may cellphone giveaway ko. Pagka naka 50,000 subscribers na ako, lahat pwedeng sumali. Yung mechanics ay nasa may Facebook page ko. Punta lang kayo doon. Sobrang dali lang ng mechanics, baka isa ka na sa may manalo. Pero kung ngayong araw ka na nga nangangailangan ng mauutangan online na may 0% interest, ay may nilagay akong mga links dyan ng mga Ola na pwedeng-pwede nyong utangan. Same day approval din yan, kaya try nyo na. Pero bago kayo mag-accept ng loan nyo, basahin nyo muna yung loan details. At itong online loan application nga na to ay ang Credit Pera. Ayan, Peso Cash Loan. So kung nakita nyo na yung ads na to online, tamang-tama yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng ganitong Ola Review para malaman nyo kung legit nga ba yung lahat ng ino-offer nila or fake news lang. At meron din silang 4.9 ratings dito. Ang taas, i-check din natin yan mamaya kung legit nga ba yung mga naka-rate dyan. At ayon sa kanilang app, ayan, 1 minuto lang daw ma-re-receive mo na yung ilo-loan mo dito. At ito nga pala ay madadownload sa may iOS at ito ay may 4 simple steps lang kaya simulan na natin. Ayan, na-install ko na at nakabungad na nga sa aking homepage ay maximum loan up to 100,000 pesos. Ayan, mag-apply na tayo agad. Syempre, kailangan ng phone number saka verification code at mag-sign in na tayo. Ayan, after ko makapag-sign in, ang naging maximum loan amount na lang is 16,000 pesos. Mataas-taas na din to para sa may first-time user. At yung interest rate lang ay 0.05% per day. Sobrang baba nito Kaya yon, apply na tayo agad. Kailangan nating sagutan yung authentication, personal info, job info, contact info, saka bank card info. So yan, lahat ng ating sasagutan. Umpisahan na natin. Unang-una na nga dito ay authentication. Kailangan nyo na ng ID. At ayan, facial recognition, katunayan na kayo ang naglo-loan. So ayun, next na natin. Ito yung mga hinahanap nila na ID or yung mga recommended na ID nila. UMID driving license, passport, teen SSS, voters ID, health card, national ID. Meron pang dito sa baba, postal ID, PRC, saka pag-ibig. Dito napansin ko wala yung PhilSys. So yung iba naman pwede yon, dito ay hindi. Sige. So, ayan, pag nakapili na kayo, pwede nyong picturean or pwede kayong mamili sa may gallery nyo. Ayan, pwedeng sa album na. Make sure lang na pagka pinicturean nyo yung ID nyo is malinaw dahil may confirmation na lalabas yung name mo, ID number, saka birthday. Ayan, okay na. Pagka tama naman lahat, next na doon is facial recognition na. Ayan, magpipicture ka lang, dapat ay hindi blurred, ayan, maliwanag at wala kang salamin or kahit na anong nakasagabal sa mukha mo. So, yun, start authentication na. At pagkayari nun, personal info na tayo. Ayan, education, ano yung napagtapusan mo, marital state, ayan, kung ikaw ay single, married, email mo, gender, loan purpose, anong dahilan mo, ba't ka maglo-loan, ayan, pipili lang kayo dyan, ipapakita ko dyan, ipa-flash ko lahat ng pamimilian. I-post mo na lang tong video na to para makita mo lahat. So, ayun. Business startup, business development, at marami pang iba. At pagkayari ng loan purpose, address details na tayo. Home phone, ito pwedeng yung ibang number mo lang din yung ilagay mo dito. Tapos, number of children kung may anak ka na. At home city. Pagkayari nun ay job information na tayo agad.
Ayan, company name, kung ikaw ay nagtatrabaho, kung home base man yan, or pumupunta ka sa may company mo, pumapasok ka araw-araw, lagay mo lang yung company name. Tapos, company phone number, dito, lagi kayong magpapaalam muna. Nagagamitan nyo yung company phone number. Kasi baka hindi kayo payagan, tapos baka harasin din yun. Nako, baka mapagalitan pa kayo. Ayan, company address, kailangan ilagay din. At profession. So, ayan, pumili na lang kayo dito sa may profession. Pero nakita ko dito, pwede ang student, pwede ang OFW at unemployed, at housewife. At pagkayari nun, work experience, gaano ka nakatagal dyan? Monthly income, magkano yung sinasahod mo? Address details, ayan, yung company address details, itatype mo lang yan. Tapos, salary date, tuwing kailan ka sumasahod, at job type. So, ayan, pipili ka na lang din dito sa may job type, saka salary type. Ayan, pipili ka na lang din dyan. At pagkayari nun ay next na tayo. Ayan, contact information na tayo. Ilan kaya ang hinihingi nila? So, dito kailangan ng 5. Ayan, madami. So, yun, lalagay lang yung connection, kaano-ano mo sila, saka yung phone number. So, pag nalagay na natin yung lahat, mag-next na tayo. Ayan, last part na tayo. Ang bilis nating natapos dito. Pwede ditong e-wallet sa Kabank. Ito yung kung saan mo matatanggap yung ilo-loan mo. Sa may e-wallet naman, pwedeng GCash, PayMaya, Coins, GrabPay, Shopee, at OmniPay. Syempre, gamit na gamit yung GCash. Kung GCash ang pipiliin mo, ay ilagay mo lang yung account number mo dito, tapos ulitin mo sa may ibaba. At next na tayo. Ito na nga yung pinaka-exciting part. At na-aprobahan ako agad ng 2,000 pesos. Malaki-laki na yon, kaso lang, ito ay 7 days lang. So, yun, fake news yung unang pagbabayad na 3 months. At sa matatanggap ko na lang ay 1,200 pesos. Pero ang babayaran ko ay 2,000 pesos. Ikakaltas na dito yung processing fee na 667. Total interest fee na 13 pesos. At meron ding risk control na 120 pesos. So, ayan, 800 yung matatanggal dito sa may ilo-loan mo. Kaya 1,200 na lang yung mare-receive mo. At isang beses lang yung bayaran nito. Kaya bago mag 7 days dapat ay mabayaran ko na to agad. Pero, nasa sa inyo pa din yung decision kung ipagpapatuloy nyo to or hindi. Pero para sa akin ay hindi ko to inire-recommend sa inyo dahil ang laki ng makakaltas. Dahil meron pa rin namang mga legit na loan application na buo mong makukuha. At maliit din ang interest. So, makikita nyo din yan dito sa my YouTube channel ko. Pero kung may naka-experience na din dito sa may paglo-loan, sa may credit pera na to, pwede nyo i-comment dyan sa may comment section para maging aware din yung iba. Kung naharas ba kayo, or kung ano pa yung mga na-experience nyo dito. Ngayon naman, i-check ko na kung meron ditong account cancellation or account deletion. Good thing naman na meron. Kaya ayan, doon sa may settings, may nakita akong account cancellation. Ayun, kailangan lang natin mag-agree dito sa may ibaba at pindutin yung account cancellation. Then, okay na. Check naman natin ngayon yung ratings kung magaganda ba at kung totoo ba. Ayan. Dito, pagka mag-check kayo ng ratings, dito kayo pipindot sa may sort by most critical. Doon ako lagi tumitingin. Kasi pag doon sa may most helpful ay puro sigurado hindi yan mga totoo. At karamihan dyan is hoping to get approval daw. Ayan. Iniisip kasi ng iba pagka nirate nila to ng mataas ay mataas din yung chance nila na ma-approbahan yung loan application nila. Pero wag kayong nagpapa-utos sa mga ganon dahil hindi po totoo. Dito na nga tayo sa may most critical. Nakalagay dito is scammer, kukunan lang ang info. At may change to 5-star after I got my first loan. Pero ayun, kaunti lang yung ratings nito. So, karamihan dito ay yung mga umaasa na mas mataas yung approval nila pagka narita nila ng 5-star. So, dito wala tayong masyadong nakitang pangit. Kasi nga ay puro babaguhin lang nila to pagka nakuha nila yung loan nila or kung ano pa. Dito naman tayo ngayon sa may online, syempre sa may Facebook, kung meron ditong mga nagdidiwara at kung may naharas na nitong credit pera. At ayun, wala naman akong nakita online. Pero ayun, dahil nga nakita nyo na kung magkano talaga yung matatanggap, nasa sa inyo na rin yung desisyon kung ipagpapatuloy nyo pa rin yung ilo-loan nyo. Kung nakita nyo na gano'n lang yung matatanggap nyo, tapos in-accept nyo pa din, well,
I-accept mo na din yung consequences pagka ikaw ay hindi nakapagbayad on or before your due date na maaaring maharas ka dahil gano'n naman talaga yung nangyayari. At baka ma-text din yung mga nasa my contact references mo kahit hindi mo inilagay. So, ayan lang. Kung may gusto pa kayong online loan application na ipapareview, ay i-comment nyo lang dyan sa may comment section at re-reviewin ko yan para sa inyo. So, that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog.